Breaking news ito mga ka-Athdenatics kasi panalo ng para si Sir Alden, no? Ng most influential of the year. Alam ko kasama na siya talaga sa pero ito lang yung bago na naman na post ng GMA Sparkle Artist Center. At saka siya mismo, no? Pareho sila ng Instagram story actually ni Ma'am Catherine. Kasi nag-post din si Ma'am Catherine ng kanyang Edux Circle Award, tapos si Sir Alden din po ay nag-post ng kanyang Edux Circle Award, mga kasembreros. So hindi ko alam kung nagkataon lang or talagang pareho silang nag-usap, mga kasembreros, which actually they do, no? So ito po ay ang ko talaga iniisip ko talaga dito, bakit wala kaya baka hindi umattend si Sir Alden, no, ng awarding ceremony kahapon, at saka nag-usap yung dalawa na ako muna ang atin yun, ha, huwag ka munang umattend, no, kasi baka para hindi naman issue. Pero in fact ay alam natin na usapan nila na hindi muna atin ang isa para hindi na naman sila magkatagpo, mga kasembreros, para walang issue, as in parang wala lang kunwari, mga kasembreros. So no, Sir Alden ay nanalong most influential celebrity of the year. Greeting sa kanya ng Sparkle Artist Center, and then siya rin ay nag-Instagram story, no? And kasama actually sila ni magkasama sila ni Ma'am Catherine, no? Na si Ma'am Catherine din po ay nag-Instagram story din ng kanyang Edux Circle awarding event, mga kasembreros, nung Sunday. So talagang congratulations sa Kathden, mga kasembreros, no? Breaking news ito kasi nga ay tawag dito, ilan lang yung binibigyan nito, no? And hindi ko alam kung bakit talaga hindi siya pumunta, mga kasembreros. Siguro palihim na sumaglit, no? Hindi ko alam. Po pwede, no, na sumaglit siya, mga kasembreros, pero hindi po pwedeng hindi siya mabidyuhan ng mga fans, eh. Kasi sobrang sikat ba naman ni Tisoy ay talagang mabibidyuhan at mapipicturan talaga siya, mga kasembreros. So hindi naman siya pwedeng humindi kasi nga alam natin sobrang bait ni Sir Alden. So kung kaya ay talagang hindi pwedeng wala siyang picture or video kung siya ay pumunta doon, mga kasembreros, sa Edux Circle Awards, mga kasembreros. So congratulations, no, kay Alden, mga kasembreros. Sabi ng GMA Sparkle Artist Center dito, congratulations to Asia's multimedia star Alden Richards for being named as one of the most influential celebrities of the year at the 11th Edux Circle Awards, no? Hashtag Alden Richards. So congratulations, no? And then next item natin, mga kasembreros, ay yun nga, no, si Ma'am Catherine ay nag-post din sa kanyang Instagram, and then sa kanyang Instagram post talaga ito, sa wall, mga kasembreros. Tapos ang caption niya dito ay thank you Edux Circle, tapos may flower, tapos may heart na logos, mga kasembreros, or emoticons. And then ito, next item natin. So may pasabog, ha, Sir Alden. Parang ang sabi dito ay magti-TikTok live siya soon, mga kasembreros, no? Ito ay post ng isang admin dito sa kanyang video nga, mga kasembreros. So sabi nito ay TikTok live, o TikTok, watch out for the full interview soon. TikTok Live PH, mga kasembreros, wonderful moments music festival. So parang kulit niya dito kasi parang galit pala kayo dito, guys. So parang siya, parang parang cute niya, mga kasembreros. Tapos parang kasama dito si Lisa, mga kasembreros. Yun, parang kulit-kulitan niya dito. So abangan natin itong TikTok live niya, nasabi niya, mga kasembreros, no? Kasi ito yung kanyang dito, parang sinabi, mga kasembreros. And then ito, sobrang nakaka-touch ito. May isang kwento yung taga Cebu about kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, na yung about sa family ni Ma'am Catherine na pumunta nga doon, na sina Mami Min. Sabi niya dito, alam niyo ba na after magbigay ng mga relief goods ng ang Bernardos sa mga tinamaan ng lindol sa Cebu, bago sila umuwi ng Manila, dumaan muna sila Tita Min sa Angat Buhay para mag-donate ng 1,000 packs of hygiene kits from Fresh, no? Grabe lang yung mga endorsement ni Catherine at yung mga shares ni Catherine sa endorsement niya, pinamigay lang niya. Di talaga nagkamali yung thank you sa family mo and sa OFC, no? Official Fans Club mo na Kind Cat, at sa lahat ng volunteers.
Tapos yung pictures nga dito nung nagpamigay sila Mama Min mga kasembreros ng relief goods, no? Sobrang nakakatuwa at nakaka-bless naman. And then ito, so ang White Flower, no, nag-post ng kanilang panibagong picture teaser mga kasembreros. Sabi dito ni Sir Alden ay maging laging handa with your emergency go bag, basic essentials, hygiene kits, and important documents. So parang hygiene kits din yun, no? Yung kaya Mama Min mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So lumalaban pa rin ang Out of Order mga kasembreros sa Netflix, no? Kasi nasa top 8 pa rin, no? Within 11 days mga kasembreros sa top 10 movies in the Philippines mga kasembreros ang Out of Order. So lumalaban pa si Attorney Alex Roman, top 8 or number 8 sa loob ng 11 days is already a feat Netflix. Out of Order still streaming on Netflix. And then yung Viva ay naglabas din ng kanilang panibagong post, no? Sabi niya dito ay some cases hit too close to home. Find out the truth. Watch Out of Order now, streaming only on Netflix. So tapos si Sir Alden dito ay yung parang picture niya na tumatawag siya mga kasembreros, no? And then may pasa-pasa yung kanyang bibig mga kasembreros. And then ito, so inalala ng isang di ko lang kung Kathniel fan or isang Catherine admin lang mga kasus, no? Itong pagsasama dati ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Ronaldo Valdez mga kasembreros. So ang kanyang dito, ang kanilang dati na series na Too Good to Be True nga, no? Nakasama pa si Daniel Padilla mga kasembreros. So parang nung buhay pa si Sir Ronaldo Valdez na isang batikang aktor mga kasembreros, no? Talagang pumanaw na siya mga kasembreros last year. So still condolences, no? So parang inalala lang niya ng isang fan mga kasembreros kung kaya niya pinost itong pictures and videos ni Sir Ronaldo Valdez mga kasembreros. So talaga nakakalungkot man, ay ganun po talaga ang buhay, no? And then ito, next item natin mga kasembreros. So yung isang fan dito parang siya, no? Parang nag-post siya about kay Ma'am Barbie. Nagkasama po sila Barbie at Alden sa Twin Academy at nakapag-guest din si Alden sa Twin Hearts. Close po talaga yan kay Alden ang Josh B noon. So yun nga, talagang close na close kasi si Ma'am Barbie at saka si Sir Alden ay talagang parang magkapatid na. So para magtropa, best friend and so on mga kasembreros. Kung kaya yung kanilang samahan ay parang sobra pa sa BFF minsan kahit na sa kulitan mga kasembreros. Sobrang kulit lang ng dalawang ito mga kasembreros, no? And then ito, so ito naka-yellow si Sir Alden at saka naka-stripe si Ma'am Catherine. During Colgate itong kay Ma'am Catherine, tapos yung kay Sir Alden naman ay sa McDo niya na, no? Pero edited lang ito mga kasembreros, no? Na nag-hug sila. Parang totoo, no? Na parang hindi siya edited pero edited po ito mga kasembreros. Grabe, no? Parang may app yata sila nagagamit dito mga kasembreros. Para gawin ito, no? Na parang nagmumukha siyang totoo mga kasembreros. Pero yan po ay edited lamang. Alright, so yun lamang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 13, 2025. Monday na po. Blessed Monday evening po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito Ang title po, Malapit Lang Sa Atin. Romans 10 verses 8 to 9. But what does it say? The word is near you, near us, mga kasus, malapit lang, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Napakaganda, no? Napakaganda ng verse ito mga kasembreros. So, malapit lang sa atin. Kasi malapit lang naman talaga mga kasembreros, no? Yung ating, yung salita ng Panginoon, salita ng pananampalataya, yung Holy Scripture, yung banal na Biblia, yung banal na kasulatan mga kasembreros, ay malapit lang sa atin. So, every time na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, malapit yan sa ating bibig, malapit yan sa ating puso and in our mind mga kasembreros.
Kasi kapag nasa puso't isipan na natin ang salita ng Panginoon, every time na may problema or kailangan ng salita ng Panginoon, we can automatically speak it out, mga kasimberos, and share the gospel. So, ganun po siya, no? Kung kasi sabi ni Apostol Pablo sa atin na yung salita ng Panginoon na malapit lang sa atin, sa ating bunganga, sa ating bibig, sa ating puso, at ito yung salita na kanilang pinipreach, no, binabahagi sa mga taga-Roma, and sa atin din ngayon sa present generation natin, mga kasus. And yun nga, no, talagang ibuka natin yung ating mga bibig, mga kasunod, na i-confess natin na si Lord Jesus Christ, naniniwala tayo sa Kanya, sa kumapasa sa pamagitan nating puso, nating isipan, mga kasunod, and that si Lord, mga kasunod, God the Father, raised Him from the dead, mga kasembreros. Kasi mga tao, yung iba, yung mga atheist, for example, hindi sila naniniwala na nabuhay si Kristo, no, ikatlong araw. So, para sa kanila ay hanggang libingan lang si Jesus Christ. So, yun yung mga taong hindi naniniwala at saka walang pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Kasi nga, hindi sila naniniwala na nabuhay ang ating Panginoong Jesus ikatlong araw. So, mahalaga yun, ha. Kailangan salitain natin yung mga susunod, bukayin ang ating bibig, and then i-share natin, post natin sa ating mga social media accounts, kaya yung mga verses na sinishare natin sa ating mga self-made, talagang mahalaga yan. It's one, kasi ngayon, it's pwedeng personal nating binabahagi ang gospel or ang verses sa Biblia, or pwedeng sa self-made, no, ang labanan, mga kasembreros, or sa TikTok and so on. So kung kahit sa anong paraan, basta binabahagi natin, mga kasembreros, ang salita ng Panginoon. So mahalaga po 'yan. Kung para-paraan ba, kasi ang diablo nga, 'di ba? Maraming paraan para sirain ang buhay ng tao, ng mga piniling tao ng Panginoon. And tayo rin mismo dapat maging creative, maging maging strategic tayo ba. Natutuwa nga ako sa mga taong Kristiyano na talagang nagla-live sila, and then nagsishare sila ng gospel, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon, and they're also sharing their testimony. Sometimes nag-join ako sa kanila, no? Talagang mga kapatiran natin sa pananampalataya, and nakakatuwa at nakaka-bless yung mga ganong mga tao, mga kasunod, na pagpalain pa sila lalo. So actually, napakaganda kasi minsan hindi mo sila kilala personally, pero kapag nag-join ka sa kanila, they also treat you as brother, no, as sister, mga kasembreros. So kahit sa ang part ng mundo, kapag nandun yung salita ng Panginoon, nagiging united. And nakaka-bless yung ganun, mga kasembreros, nagiging united yung mga kapatiran na kahit na hindi mo sila kilala personally, but kung nagkakaroon kayo ng one spirit, one mind, one heart, kasi nga dahil sa salita ng Panginoon. So that's the power, no? Yan ang power at kapangyarihan pa ng salita ng Panginoon, na kung pinagkakaisa niya yung mga nananampalataya sa isang Biblia, sa isang Diyos, sa isang anak ng Diyos, mga kasembreros. So one God, one Lord, one Spirit, one baptism, mga kasembreros. Grabe, no? Ang verse na ito, no, sa Romans 10:8-9, ay nag-emphasize ng kapangyarihan at kahalagahan ng confessing faith in Jesus. So kung kaya mahalaga na wag natin ikahiya yung ating pananampalataya, bagkus ay ipangalandakan natin, i-share natin, mga kasembreros, that we are a believer of Christ, no? We have a faith in Jesus Christ, mga kasembreros, so that we can align ourselves with Jesus and acknowledge that He is the source of salvation by openly declaring your belief, or our belief, mga kasembreros, in Him as our Savior. Ating tagapagligtas, mga kasembreros. Wala na iba. Hindi si Buddha, hindi yung mga santo-santo, walang ibang Diyos, mga kasembreros, o walang ibang nagpapako sa krus, kundi si Lord Jesus Christ lamang. Namatay ng tatlong araw, and then nabuhay, mga kasembreros. He resurrected from the dead. This act of confession is not just a mere statement, but a deep, heartfelt affirmation of your faith and trust in Him. Through this confession, you are inviting the transformative work of God into your life. So, invitation yun, mga kasembreros, kapag tayo po ay nagko-confess. Grabe, no? Parang i-invite natin, kasi ano lang yan parang yung nanay mo or tatay mo or kung sino man dyan na nagbibigay ng reward sa iyo kapag meron kang nagawa mabuti. So kapag parati mo siyang ina-appreciate, you confess their kabutihan, maraming salamat nanay, maraming salamat tatay, and kung sino man dyan, no? Maraming salamat sa kabutihan, pagpalain ka pa ng Panginoon. So mas lalong may inganyo yung tao na magbigay pa sa iyo lalo, because you always confess, no? You always affirm, you always speak out, mga kasembreros, yung kanilang kabutihan, no? Parang nag-invite pa yun sa kanila na kung nabigyan ka pa lalo sa susunod, kasi nga you are appreciative, you are
kung paano talagang maboka ka when it comes to appreciating their good deeds. So, ganun din po ang banal na espiritu, ganun din po ang Panginoon natin sa ating buhay. Have you ever thought about the significance of openly declaring your faith in Jesus? Confess your belief by proclaiming that Jesus is the center of your life and that you are relying on Him for your salvation and righteousness. So, talagang rely tayo sa Kanya, no? Kasi mahalaga mga kasembreros, kapag tayo ay nagde-declare ng Kanyang kabutihan, ng ating pananampalataya sa Kanya, He will also send us people to help us out mga kasembreros sa ating mga problema and share victory with the Lord, share challenges with the Lord and the people na binigyan niya sa atin. So para sama-sama, kasi nga the more the stronger, the more the merrier, the more the napapagaan mga kasembreros, no, the easier, the lighter mga kasembreros yung problema nating kinakaharap. This act of confession not only strengthens your own faith, but also serves as a powerful witness to others. It is through this confession that you truly become a part of God's family and experience the grace of mercy He offers to all who believe. Grabe, no, ang ganda nito mga kasembreros, kasi yung ano, kagaya ng isang uling na kapag sama-sama na nagbabaga, ay mas marami silang nagagawa at mas nakakaluto siya, nakakagawa siya ng purpose niya, ng mas effective yung mga baga ba na apoy mga kasembreros kapag marami. So ganun din ang mga mananampalataya. So kapag marami tayo na nag-aapoy, ay mas nagagawa natin yung purpose natin, kasi di ba yung charcoal, yung uling, yung baga, yung purpose niyan ay makapagluto, no? Makapagsugba, no, sa amin sa Bisaya mga kasembreros, makapag-ihaw sa Tagalog. So ganun din po sa atin, ang purpose natin bilang mananampalataya, no? Mahalin ang Diyos natin, ang buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili. So, ganun yung purpose natin in general, mga kasembreros. So let us boldly declare our faith in Jesus and experience the transformative power of His love sa ating buhay. So, ang verse na ito ay talagang reminder sa atin, mga kasembreros, na kapag declare natin sa ating bunganga na Jesus is Lord and believe in your heart o sa ating puso na ang Diyos natin ay nabuhay sa ikatlong araw, ay maliligtas tayo. So, mga simpleng mga bagay lang ito, pero sometimes we need to be reminded. We need to recall, mga kasembreros, para tayo din ay ma-refresh, ma-strengthen, ma-renew mga kasembreros sa ating buhay. Kasi araw-araw tayong para tayong isang cellphone na araw-araw nating ginagamit, diba? So, kapag nalobat tayo, we need a charger. So, ganoon din po sa buhay natin, kagaya ng isang sasakyan, no? Kailangan ng gasolina. So, ganoon din po sa buhay natin, mga kasembreros, na araw-araw tayo may kinakaharap na problema. So, we need guidance, strength, love, patience from the Lord, mga kasembreros, and every single good character na kailangan natin para sa pagharap natin sa mga problema at tao sa ating buhay araw-araw. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. Pero in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and tapang, no? Na i-confess ang ating pananampalataya at i-share ang gospel sa iba, mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.